Kasi naman ayaw mo akong pakakantahin. Kaya ako magpresentay, Juan. Okay. Nandiyan na ba sila? Si Rep Ted, nandiyan na? Wala pa po, pero ako na lang po muna daw ang mag-assist sa inyo. Okay. So, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magpapasimula na po sa ating prayer meeting. Pero bago po tayo magtuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin. Salamat po sa nagdaang buong araw ng Friday, Panginoon. At salamat din po sa bawat isa na naririto na kabahagi, Panginoon, ng prayer meeting, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong paggabay din sa aming speaker, si Kuya Oscar, ang mga salitang gagamitin niya na tumimo po sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, upang maging marunong kami, Panginoon, sa pag-handle netong pagpepera, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, at ganoon din po sa mga kapatid na habol pa lamang ay magmamadali sila, Panginoon, nang maabutan po nila itong pag-uusapan po na. Patuloy po nawa na maitas namin ang iyong pangalan sa mga susunod pang mga oras, Panginoon. Pang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. So, i-ready nyo yung mga Bible nyo. Marami kong mga tanong dito na kailangan nating sa Bible masagot. Kaya tayo ay tatlong talata lang ito at buksan natin ang ating mga Bible. So, doon sa nakatokang topic natin sa 1 Timothy 6:17, 18, 19. Tatlong talata. Ang titulo ng ating pag-uusapan ngayon, Instruction to the Rich. Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang batang pastor. Sabi niya, sabihin mo sa mga mayayaman. Iutos mo sa mga mayayaman. Ang ganito. Yan ang sinasabi riyan. So, tatawag ako ng si Atine. Tatawagin ko kung nakita mo na yung 1 Timothy 6:17 to 19. Ano basahin mo? Pwede basahin yung unang talata mo na? O tatlong talata na? Sa English po ito, Okay. 1 Timothy 6:17. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Last Okay. verse. Thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Okay. Salamat sa Panginoon. Nung tingnan kong malapitan ito, dinadaan-daanan ko lang ito, pero napakaganda palang mga talata nito. Of course, ang pinanggagalingan natin palagi pag pinag-uusapan natin ng tungkol sa pera ay lalo na dito sa sulat kay Timoteo, babalikan natin yung nakatoka kay John Glenn noon, yung The Love of Money. Kaya titignan natin yan. Ngayon, may mga tanong ako rito na pwedeng sumagot ang sino man sa atin. Ang pera ba ay masama, mabuti? Pwede sumagot ang sino? Sino man. Sino man. Masama ba ang pera o mabuti? Bakit? Explain niyo yung sagot niyo, ha? Mabuti. Mabuti. Sige, Mabuti po ang pera. Kung ginagamit mo rin sa mabuti, lalong-lalo na sa Panginoon. Okay. Masama ang pera kung ang pera ang ginagawa mong Panginoon. Yan. Magaling, magaling. Meron pa bang ibang sasagot diyan? Malakas ang loob. O agree na kayo doon sa sagot na 'yon? Agree. Agree, ano? Mabuti ang pera. Ang ano yun, yung attitude nung may pera. Okay. So ang pera ay neutral. Depende sa attitude natin, ano? Maski yung kay Glenn noon, ang sinasabi niya, ang pag-ibig sa salapi. Hindi ang salapi ang pinagmumula ng lahat ng masama. Ang pag-ibig sa salapi ang pinagmumula ng lahat ng kasamaan.
Pero itong unang talata natin, napagmasdan natin, charge them. Sabi niya, Timothy, command them ang mga mayayaman sa mundong ito. Sabi niya. Siyempre, ang tingin ko rito, tinitingnan ko talaga, walang binabanggit ang ano. Sino itong mga mayayamang ito? Siguro member niya sa church. Kristiyano ito, alam nga nang pagsabihan ng mayamang kapitbahay natin, pagtatatagayin tayo niyan. Hindi natin pwede pakialaman ng mayamang, hindi natin member. Ano? Kahit anong magandang pananalita natin diyan, hindi tayo pakikinggan diyan. Awa yung aabutin natin diyan. Ngayon, kaya gusto ko nandiyan ng mga pastor. Mga pastor ng PBCM, kayo pwede ba ninyong pagsabihan ang mga miyembrong mayayaman kung meron sa atin? Paano nyo sasabihin? Anong sasabihin ninyo? Pwedeng sumagot ang mga pastor. Kasi maaaring dumating sa inyo yan. Yeah. So yun. Ito ang inuutos sa atin eh. Kay Timoteo, inuutos sa mga pastor ito. Pagsabihan natin ang mga mayayaman. Judge them, command them, instruct them. Pare-pareho yan. Ang ibig sabihin. Pabigat na salita yun. Ikaw, Pastor Jeremy, mabuti wala ka pang mayamang member dyan. Kung dumating yan, assuming, anong pwede mo bang pagsabihan yan? Kung sige. nakikita mo po na nagyayabang na, huwag magmataas eh. Okay. Kung nakita mo na ganyan na, pagsabihan mo na. Kasi nga, ang mangyayari, ibababa niya yung ibang mga members eh. Maging ikaw, tutuyain niya na eh. Okay. Bilang pastor eh. Sasabihin, kung hindi dahil sa akin, wala kang sahod eh. Talaga. Utas ka riyan. Titingnan rin naman natin sa isang banda, ang pastor siguro dapat iwasan yung maging beholden ka. Yan na nga. Ang sinasabi Yung beholden ka sa mayaman. Pag nagbigay sa iyo, ay ano-anuhin mo rin. O Apektado kaya yung mga pabor na binibigay sa iyo, medyo anuhin mo rin, di ba? Kasi kung maging beholden ka, ikaw mismo, hindi mo na siya pagsasabihan eh. Hindi ka na lang kikibo. Yeah, mapuputo lang. Di ba? Hindi ka na lang kikibo, hindi mo siya pagsasabihan. Yeah. Pero hindi ka nakikibo. Baka ma-neutralize ka, no? Oo, neutralize ka dyan kapag Yeah. ganun. Pero yan ang utos sa atin. Tama si Jeremy. Pagsabihan siguro na magandang pagsasalita, talagang mabuti Kaya, wala pa talagang ingat mayaman din. sa atin. Kaya ingat. Meron lang nagyayabang-yabang sa atin, pero wala talagang mayaman pa. So, Wala pang talagang milyonaryo. No? Okay. Ang kuhan ko po dyan, kapag hindi ko pinagsabihan yan, yung sa akin ibubunto ng Panginoon yung sisig. Oo nga, tama yan. Inutusan ka. Yun ang mahirap eh. Oo, tsaka yung ibang member, ganun din ang bulong-bulungan. Mga mahirap na member. Ikaw dyan, Glenn, pag yumaman si Stanley, anong gagawin mo at parang nagiging mayabang na? Paano mo pagsasabihan? Siguro po kung kasasabay kung ilang taon na rin din po kami nagkasama. At kung nakikita ko naman talaga na merong something dun sa pag-uugali niya na founded by etong pera, talagang kailangan i-approach po siguro kaming dalawang mag-uusap lang as manggagawa o sabihin natin as kapatid sa iglesia. Kailangan hindi pwedeng palipasin yung gano'n eh. Kailangan kausapin siya para maipakita mo yung concern mo sa kanya bilang kapatid. Hindi lang dahil sa gusto mo protektahan yung image niya dun sa iglesia. Okay. Kailangan mapakita yung pag-ibig sa kanya. Maganda 'yan. At least pag dumating yung mga ganyan, meron na tayong bala. Maganda 'yan. So, yung pera, hindi masama. Ang crucial dito yung ating attitude. Yeah. Katulad ng sinasabi sa Matthew 6:21 ng Panginoong Hesus. Kung nasaan ang kayamanan mo, sabi niya, doon din naman ang
puso mo at matutuon doon. Ang pinakamagandang example natin dito, meron tayong example dyan eh. Bago tayo dumating sa mga, wala pa tayo sa ano ha? Wala pa tayo sa ating mga puntos na gusto kong banggitin. The best example of a bad attitude about money is the man Jesus told in the parable of the rich fool sa Luke 12:13-21. Sino, Sylvie, pwedeng pakibasa yan? Lucas 12:13-21. At tingnan natin kung anong problema dito sa taong ito. Saan? Lucas 12 po. Oo. 13 hanggang 21. Konti lang yan. 8 talata lang. Walang talata. The rich fool. Wait lang po. Sige. Ito po. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus na isa sa karamihan, Guro, sabihan nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari niyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghagang ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko na ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang mga ani at mga ari-arian ko. At dahil madami na akong naipon, para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat na inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Salamat. Napaka anong lesson nito sa atin. Anong problema sa taong ito? Hindi naman, sabi natin, hindi naman problema yung mayaman, yung wealth, yung riches, yung pera, hindi naman yan, neutral naman yan. Anong problema sa taong ito? Sabi niya ang Diyos, siyang nagbibigay ng kayamanan to enjoy lahat ng kailangan natin. Pero dito sa taong ito, bakit ito'y hangal ang tawag ng Panginoon at kinuha pang buhay niya? Anong problema? Parang sarili niya lang iniisip niya. Okay. Sarili lang niya iniisip niya. Ang tawag ko rito, wala sa equation ng buhay niya ang Diyos eh. Wala sa equation ng buhay niya ang Diyos. Kaya sabi ng lahat, hindi man lang niya pinasalamatan. At gigibay niya itong kanyang kwan, magpapasarap na lang siya. At iinom, magsasaya. Hindi niya na enjoy. Ito magiging matanim sa isip natin ng mga babanggitin mamaya rito. Hindi naman paano yung mag-enjoy ka eh. No, ngayon mamaya makikita natin yan. Sabi ng Panginoon siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. May enjoy pa natin. Yeah. Hindi man masama. Hindi man masamang mag-enjoy. Tunga niya yun eh. So, dumako na tayo sa mga pagtalakay ng 3 talatang ito talaga. Bigyan ko lang kayo ng 3 i-identify ko yung mga puntos na nais kong bigyan natin ng pansin sa mga talatang babasahin natin. 3A ito, triple A. Yung unang talata ng 17, avoid. Things to be avoided ng isang mananampalataya tungkol sa pera.
Ang pangalawa sa 18, masusumpungan din natin yan sa verse 18, things to adapt. O yung mga bagay na kailangan nating gawin, tanggapin, i-practice. Pangatlong A, accrue. Mhm. O kaya things that will naturally accrue to you pag ginawa mo itong avoidance na ito, pag inadapt mo itong sinasabi ni Pablo kay Timothy ito, natural na dadating sa inyo itong mga benefit na ito, things to accrue to you. Parang natural nang darating yan, kahit na hindi yan ang sinasadya mo. Malalim yan, paki-explain. Yung accrue, yung darating nga sa yung mga tatanggapin mo, yung ma-achieve mo. Kahit na hindi naman yun ang punto de vista mo sa attitude mo sa pera dahil ginawa mo yung ina-avoid mo itong pina-avoid ni Apostol Pablo at ginagawa mo itong ina-adapt mo itong mga gusto niyang i-adapt natin. Natural na pupunta sa iyo itong mga benepisyo nito. It will accrue to you. Okay. Maki-credit sa iyo. Things to avoid. Anong i-avoid natin? Makikita natin, napakaliwanag sa talatang binasa. Verse 17, anong i-avoid nating mga pag-uugali riyan? Napakarami niyan. Tignan niyo yung mga talatang 17. Huwag tayong mapagmataas. Yan, mapagmataas. Kanina sabi ng proud. Yung ibang salin, yung kay Jeremy, ibang salin yan. Dito sa akin, proud din sa NLT. Doon sa King James Version, sabi niya, high-minded. Yung binasa kanina ng isa, haughty. Napaka-haughty niya. Yung proud and arrogant naman doon sa American version na isa, AMPC. Proud and arrogant. Doon naman sa MEB, salin, conceited. Yan ang iba't ibang salin. Huwag kayong ang tawag lang natin sa kanina, yung binasa naman sa Tagalog yung mapagmataas, mayabang, ito ang gusto niyang i-avoid natin. Kung dumating sa atin, yan naman ang ninanasa natin. Teka muna, sino bang gustong yumaman? Pakitaas ang kamay. Ha? Ako, gusto ko yan. Mataas na mataas, gusto ko yumaman. Ako, gusto ko yan. So, lahat tayo gusto natin yan. Gusto nating magkapera, yumaman. Kaya ito, tatandaan natin. Huwag tayo, kung dumating iyon at pinagpala tayo ng Panginoon, harinawang mangyari lahat sa atin yan. Iwasan nating maging mapagmataas, maging mayabang, lalo na yung arrogant. Anong ibig sabihin ng arrogant? Hambog. Hambog na ito. Pagkatapos arrogant, parang he looks down on sa hindi other people, niya. yan. Mababa ang tingin sa ibang taong mahihirap. Masyadong arrogante yan. Parang ganyan. Bastos. Ay, nako. Sa ano natin, pwedeng bastos talaga yun ngayon. Oo. Sa ating panahon ngayon. Ang sabi niya, arrogant or set their hope on the Sa uncertain. ibang salita, kuya, Ha? sa ibang salita, tinatapakan na yung ibang tao. Yan, tinatapakan ng ibang tao. Kaya talagang iwasan natin yan. These are the things that we have to avoid by all means. Not to think that they are more important than other people. Yung translation ng Easy Bible. Meron pang isang dito, yung CEB, Christian translation. Egotistical. Anong sabi niya? Yung ego niya, talagang egoy na egoy. Mataas na yung ego niya. At talagang mayabang na yan. Siguro ang pinakaano doon ay hindi siya nakikimingle, nakikipag-associate sa mahirap. Ayaw niya nung. Talagang iiwasan yan. Diba, Huwag naman. Talagang yan ay panalangin natin sa Panginoon, hindi mangyari sa atin yan. Looking down on other people, tapos maging arrogant ka na. Ang tingin mo sa kapwa mo, napakababa. Ayaw mo siyang kasama. Ayaw mo na, mamimili ka na ng kasama, ay iwasan natin yan. Yan ang sinasabi niya, Apostol. Habang wala pa, pag meron na, baka masanay tayo, hindi na natin maano. Habang wala pang pera,
hindi pa tayo mayaman, ay ganyan na yung gagawin natin. Egotistical, bakit daw? May sinasabi diyan. Not to trust in money. Ang tiwala kasi ng mga taong ito, Put their hope. ang kanilang trust ay nandun sa kanilang kayamanan. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya, huwag niyong ilagak ang pagtitiwala ninyo sa kayamanan, sa pera, sa wealth. Dahil, may dahilan eh. Uncertain. Doon sa ibang salin, sabi niya ay madaling mawala. Temporary. At madulas ang pera. Yan sabi, money is too unreliable. Sabi niya sa New Living Translation. Unreliable daw ang money. Uncertain, sabi niya sa King James Version. Tapos, money will not keep them safe, yung mga nagtitiwala rito. It could easily, money could easily lose all of it. Yun ang easy translation. Madali siyang mawala. Very liquid. Sabi. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Liquid kasi, hindi mo siya pwedeng hawakan ng kamay mo kasi ganun ka-uncertain siya. Kaya kung magtitiwala ka dyan sa pera, ganyan ang mangyayari. Kaya sinasabi sa atin, bukod sa masama yan, hindi tayo magiging dapat mayabang, mahambog, mapagmataas, looking down on other people. Dahil ito namang perang itong pinagtitiwalaan natin, nakapokus na tayo riyan, ay napakadalang mawalan yan. Sa isang kisap mata, lose all of it. Sabi nitong easy. Meron ba kayong nabalitaan ganyan na tao? Sinasabi ng mga mayayaman, talagang mayayaman ito sa ating bansa. Second, lalo ng mga Chinese, second, third generation, wala na yung yaman. Pero bilyonaryo yan. Bakit? Kasi yung mga naghirap, mabuti itong mga anak nila Henry C. nandiyan pa. Kasi matagal ang kanyang buhay, nakita nila yung pagtuturo ng tatay nila mula sa kahirapan at minana nilang ano yan. Ganon din ang si Tantoko namatay na kahapon, 100 taon ang mayari ng Rustans. Si Benvenido Tantoko ay naituro rin niya yung magandang paghawak ng pera sa mga anak niya. Pero yun nga sinasabi nila, third generation, kahit na napakayaman, wala na yung kayamanan. Ang Ayala, matagal dyan, at saka Aboitiz. Kasi simple rin ang kanilang buhay. Ang sinasabi ni Lucio Tan, mga 3 years ago, bago pa mag-pandemic, at napatunayan ng pandemic ito, sa isang interview, sabi niya, ang isang bilyonaryo, kung gusto niyang mag-milyonaryo, mag-business siya ng eroplano. Ngayon nangyari, halos. Ang isang bilyonaryo, kung gusto niyang maging milyonaryo, ang ibig niya sabihin, bumagsak ang kanyang kayamanan. Mag-business siya ng eroplano. Ganyan ang nangyari sa PAL. Na-bankrupt ang PAL. Nag-file sila ng bankruptcy sa Amerika kasi ang utang, alugi siya ngayon, itong last year hanggang 2019, may gitna 100 bilyon. Hindi pa naman nila surrender, pero yung mga naniningil na mga bangko sa Amerika sa kanila, nag-file sila ng bankruptcy para hindi sila habulin. Ay tama nga naman. Karaniwan kasi, karaniwan kasi lalo yung mga nakikita nating malalaki ang kayamanan sa business. Utang yan eh, umuutang sila sa bangko. At dahil ang kanilang investment puro utang, kung ang ekonomiya ay very uncertain, lalo na napakabilis yung mabankrupt. Kasi itong utang na ito sa PAL, yung mga eroplano, lalo na tinigil na nga nila yung order nila. Marami silang order na bago eh. Tinigil muna yan, dinidemanda sila nitong nagagawa ng eroplano kahit hindi pa na-deliver. Nag-file sila ng bankruptcy. Sa Amerika kasi pwede yun eh. Pagka bangkarote ka, mag-file ka sa korte ng bankruptcy, hindi ka pwedeng abulin. So paano ginagawa ng mga, parang lang sa mga kapatid, paano ginagawa ng mga mayayaman, halimbawa mega mall, mga ganyan, kasi yan ay nag-float sila
ng bonds, yung sinasabing bonds. Ito ay parang umuutang sila Sa public. sa public. Umuutang sila sa public. Lalo na yung mga nasa mga naka sa stocks exchange. Usually yan ay mga malalaking kumpanya. Kapag may project sila, mangungutang sila sa public. Ngayon, yung pagbabayad, diyan nagkakaroon ng problema. Lalo na ang ekonomiya, katulad ngayon, ay very volatile, very unstable. Kaya mababangkrap sila, wala silang pambayad. So, ganun nga. Maraming nangyaring ganyan ngayon. Mga utang nila. Yung bangko naman, napakadaling magbigay sa kanila kasi malaki nga sila. Pero kung katulad nitong hindi inaasahan, ay talagang mahirap, maraming magsasarang kumpanya pagka ganyan. So, yan pong makikita natin. Avoid natin yon. Pagmamayabang, pagmamataas, yun lang ang sinasabi niya dun sa avoid. Things to avoid. Things to be avoided. Looking down on other people, tapos nakapokus ang ating trust sa pera, ay katulad nitong binasa natin kaninang yung hangal na mayaman, ay napakaling lesson natin. Yung talatang sumunod, talatang 18, things to adopt, ADOPT. Adopt, yung accept or i-practice, or things to do, what to do. Binabanggit din niya diyan. Aking salinan, sabi niya, tell them to do good. Tell them, sabi niya, to use their money to do good. Yan sinasabi ni Ate Lita kanina. Pwede natin gamitin ng pera, neutral yan, na maging kalugod-lugod pa sa Panginoon at pakinabang sa ibang tao to do good. They should be rich in good works. Minsan sa ating pagsasalita, napapasubo tayo, hindi tayo maintindihan ng mga hindi mananampalataya. Kasi sinasabi natin, hindi good works. Dapat lilinawin natin yan. Sa banal na kasulatan, gustong-gusto ng Diyos ang good works. Ang di lang niya gusto sa good works, kung ito'y pambayad mo sa kaligtasan mo. Dapat lilinawin natin yan. Kasi ang iba ang tawag sa atin. Yung mga tao yan, bakit ayaw nila ng good works? Masama ba yung good works? Good nga yan, hindi po masama yan. Lilinawin lang natin. Dito sabi niya, magagamit mo, sabihin mo sa kanila, ay magiging mabuti sila sa kanilang pera. Gamitin nila sa kabutihan, gamitin nila ang good works yan. Yung may iba't ibang salin, tinignan ko po riyan. Ang sinasabi ng ibang salin ay, sabi niya, halimbawa yung ready to share with others, yung New Living Translation. Willing to share. Yung isa naman sabi niya, ready to give, willing to share, yung New King James Version. To be generous. To be generous at heart, yung American Standard. Willing to communicate, ito Pastor Jeremy, King James Version at saka yung American Standard Version. Willing to communicate. But communicate? Ano ba salin sa'yo? Ano yung sa'yo di ba? Yung malaking Bible mo, Pastor Jeremy, hindi King James yan Ang King James, ganun sinasabi niya, willing to communicate. Pagkatapos yung... Siguro sa Tagalog, kung ano natin, bagamat yung communicate ay parang pakikipag-usap. Pakikipag-communicate. Gamitin ito sa pagre-relational. Magaling yan. Parang Magaling yan. Makakonect ka sa mga tao. Magaling yan. Kasi nga ang ano natin, being arrogant, yung parang ikaw ay nag-iisa ka kasi ayaw mo silang kasama Hindi ko sila kadugo, kumbaga. Pero dito, pag sinabing communicate, baligtad dito. Sila ang hanapin mo. At doon ang makipag-relate ka sa kanila. Gamitin mo itong kayamanan mo. So, pag ipaglingkod mo ito, parang nagkakaroon ng communication. Hindi mo man sinasabi yan. Timano, may magandang patutuo ka na. May magandang patutuo ka na. Sabi niya rito, giving or sharing is communicating. Communicating. Ready, doon sa American Standard Version, sabi niya, ready to distribute. Talagang pamimigay na ito Yan. Ginagawa natin minsan sa church yan pag maluwag tayo. So, yan ang sinasabi. What to do? What adapt?
things to adopt or accept and practice. So, nakadalawa na tayo riyan. Tingnan lang po natin ito. Napakaraming passages sa Bible na nais kong tingnan natin. Si Pastor Alan, pakibasa natin yung Ecclesiastes 5:10. Tapos si Pastor Jeremy, yung Proverbs 27:24. Si Ate Lita uli, Proverbs 11:28. Si John Glenn, Proverbs 10:22. Si Ate Linda, Proverbs 11:4. At si Ate Luz, nandiyan mo si Ate Luz? Proverbs 11. Proverbs 3, 10 to 11. Nakuha nyo? Yeah. Si Alan, Ecclesiastes 5:10. Okay po, Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. These two is meaningless. Meaningless. So, wala pa lang nagiging satisfaction dyan. Wala. Walang satisfaction na ibinigay pala yan. Palaging kulang, ano? Walang enough. Sabi nga ng kwan sa pera, na mayayaman, Gahaman na yun. kailan titigil, kailan ang pwede na yan. Kailan na pwede na yan? Halimbawa, Manny Villar Group, pwede na yan. Gokong Wei Group, Okay na tayo. Henry C. Parang ganyan eh. Okay na Oo. tayo. Ado hindi. Wala. Wala, no? Maski Greed. sa Amerika, mas mayayaman sila. $1 billion, trillion, halos trillion. Wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Oo, greed na ang pumasok palagay ko din. Sabi niya sa akin, how meaningless to think that wealth brings true happiness. Sabi niya ng Ecclesiastes 5:10. Balikan natin yung sinasabi niya doon sa sabi niya, yung pera, sabi niya, hindi tayo magpo-focus diyan kung hindi sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan to enjoy pa. So, tayo baligtad. Kung magpo-focus tayo sa pera, hindi tayo magiging masaya riyan. Pero kung magpo-focus tayo sa Diyos, ibibigay ang kailangan natin. Doon sa ibang salin nga, hindi lang sabi niya. accrual mo. Oo. Yung accrual mo, yun na yun. Hindi tayo ibibigay din niya at may enjoy pa natin. Mamaya titignan natin yung pantalata. Sino susunod doon sa Proverbs 27:24? Pastor Jeremy? Kawikaan 27:24. Okay. Pagkasabi po rito sa mabuting balita, di mamamalagi ang yaman. Ganon din ang mga nasa For kapangyarihan. riches don't last forever. Iwanan mo dito. Sa NIV po, for riches do not endure forever. Do not endure And a forever. crown is not secure Yeah. for all generation. Tama. Yung mga, sino bang nagtataglay ng forever? Ha? Tayo. Ang Diyos lang po, ang Diyos. Ano, Ang tayo. salita ng Ginawa- Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Okay. Pag-ibig ng Diyos, forever. Tayo, binigyan tayo ng forever. Dito sa temporal na ito, hindi tayo dapat dito. Hindi dito ang pinaka-focus Tingsa ba? natin. Ay sinasabi ng Panginoon sa mga bagay na nasa taas Sino yung sumunod? 11:28. Ano yun? Anong libro? Ako po, Proverbs, okay. Sige. Proverbs 11:28, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. Mamumukadkad. Kahit na dahon, pag namumukadkad, napakagandang tingnan di ba? Kahit na dahon, pag Opo. natutuyo, Yung aking salin, sabi niya, trust in your money and down you go. Tapos ka, utas ka riyan. But the godly flower is like leaves in spring. Winter, spring, Pagkatapos ng winter, mamumukadkad na sila simula. Ang mga salamat sa Panginoon. Yung
Sumunod, Proverbs 10:22. 22. Yung gusto kong sabihin kanina. Hmm. 10:22. Sinong natoka yan? Ako pa. Oh, sige. Proverbs 10:22. It is the Lord's blessing that brings wealth, and no hard work can add to it. Hard work. So, walang pagod yan ah. So dito naman, ang pagpapala niya para nagpapayaman ng Diyos Kung uunahin natin yan hindi man yan ang focus natin para tayo yumaman kung iuunahin natin ang Panginoon, sabi niya, sasalin ko the blessing of the Lord makes a person rich and He, the Lord, adds no sorrow with it. Walang kasamang kalumbayan ng kayamanang bigay ng Diyos. Pag kayamanang galing sa kung saan-saan o kaya galing sa mundo, minsan kasunod niya kalungkutan Ito paborito ni Kuya Robert ito. At walang dagdag na kalumbayan diyan. Mayroong, hindi ko lang alam kung anong talata yung, ang sinasabi, unless the Lord builds the house. 127. O 127, sabi nga, builds the house. O kaya, tapos yung isa, unless the watchman, parang gano'n, no? Tapos, because, sabi niya ganyan, the Lord gives even In the in sleep. your sleep. Oh, In Psalm their sleep. 127 Maganda 'yun. Kahit ka natutulog, ang Diyos magbibigay. Kung ang iyong Buhay. ang iyong punto de vista ay Panginoon. Ang buhay mo. Yung buhay lubutan. mo pag ang Okay. Panginoon at maski ka natutulog, ang Panginoon nagbibigay. Praise the Napakainam Lord. nun. God. Gusto Praise ko yung talatang. 127. Sumunod. 11:4. Ako na yan. Okay. Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers, delivers, from death, sabi niya gano'n. Okay. Riches won't help on the day of judgment. Malapit na to. Oo. Malapit na to. Walang But magagawa ang pera righteousness rito. Tama nga naman. delivers from But right living can save you from death. Napakagandang ni Solomon. Proverbs 3:10-11. Naiaral ni Pastor Alan yung last year. Si Sylvie? Sylvie ba yan o Ate Luz? Nakamute po kayo, Ate Luz. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 11. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. Kung ikaw tinutuwid, huwag mababagot man din. Okay, salamat. So ito, kung maparangalan natin ng Panginoon, siya naman parang magbabalik sa atin dito, umaapaw Parang yung siksikliglig sa Lucas, So kung maparangalan natin ang Panginoon sa buhay natin, ang kasunod niyan ay maganda yung ating attitude towards money. Ecclesiastes 6:9. Sinong gustong bumasa? Pastor Jeremy uli. Ito, magandang lesson sa atin ito. 6:9. 6:9a. Better than Maganda to Yes, it's like chasing the wind. It is better to be sad. Wala, hindi yata makakonect si the movie. Si Pastor, nandiyan na si Pastor Ted yata Pastor Ted. Ecclesiastes Ecclesiastes 6:9. 9. Please. Sige. Wala rin kami. Ecclesiastes 6:9 po. Okay. Yung unang bahagi. Ecclesiastes 6:9 po. Better is the sight of the eyes than the wandering of the appetite. This also is vanity and a striving after wind. 6:9. Ano sa'yo? Yun din. Ganun. Bakit yung aking salin, sabi niya, ito, salin ko, very practical. Enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Know what you have. Enjoy what you have rather than desiring what you don't have.
Maganda nga. Ganda, no? Parang yung ating laging sabi nga nun, yung greener, sabi Greener nga, pasture. laging green Sa yung kabilang bakod, ano? sa kabilang bakod. Tama. Bakit doon sa kabilang bakod? Laging green. Doon ka nakatingin. Doon nakatingin lagi sa ano. Talaga. Yung sa iyo green din pero bakit parang greener yun? Talaga. Palagi naman gano'n kasi malayo sa iyo, greener, pantay, hindi mo nakikita yung baku-baku ng damo. Kala mo nandun. Okay. Meron mga advice sa atin yung mga mayayamang nauna. Wisdom on building and sharing wealth. John Rockefeller ito, isang naunang mayaman sa Amerika. Hanggang ngayon mayaman pa rin ang pamilya niya. At meron silang doon sa New York, pinupunta ng mga turista. If your only goal, sabi niya, is to become rich, you will never achieve it. Pag ang goal mo raw sa buhay ay maging mayaman lamang, ay hindi mo ma-achieve yan. Itong si John D. Rockefeller ay isa sa pinakamayamang, naunang mayaman. Of course, noon hindi pa sila ganyang karami, pero mahalaga ang pera ng philanthropy. Hanggang ngayon. Sabi niya, I think money is a good thing to have if we know how to use it properly. Oh, yeah. I think it is very harmful to many people because they do not know how to use it properly. Parang yung binasa natin kanina. Kristiyano rin ito eh. May siyang pagtuturo rito si John Rockefeller. I live with my means. And my advice to you young people, sabi niya, is to do the same. I live with my means, within my means. Within my means. And my advice to the young people is to do the same. Huwag mong gagastusin yung hindi mo, wala pa sa kamay mo. Yeah. Maraming ganyan. Lalo na yung nagtatrabaho. Sa 30 pa ang sweldo. Ubus na. Ubus na sa 15. Talaga. Mahirap yan. Mahirap yun. So pag magkaroon tayo ng mamaya may babanggitin din siya diyan. Okay ako ron sa babanggitin niya mamaya. It is wrong to assume that men of immense wealth are always happy. Hindi daw tama yan. Ito, bilyonaryo ito Sa panahon niya siguro, kung yung pera nun, masyado ang value ng pera nun 80 years ago, 100 years ago. Mas mayaman ito. Pero ang sabi niya, it is wrong to assume that men of immense wealth are always happy. Hindi raw palaging masaya yan. Tapos sabi niya ito, ano tayo dito. I believe it is a religious duty. It is a religious duty to get all the money you can fairly and honestly. To keep all you can and to give away all you can. Hanap buhay ka ng mayayos hanggang gusto mong kumita. Itabi mo yung gusto mong itabi, ibigay mo lahat ang gusto mong ibigay sa gawain ng Panginoon. Ibang tao. Yan ang advice niya sa atin. So, nasa uling talata na tayo. Accrue. Things naturally accrue to you if you faithfully followed the two above. Yung avoid, yung adapt. Verse 28, by doing this, they will be storing up treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life, eternal life. Sabi niya sa King James Version. As a result, they will have true life with God, yung easy translation. Ito ang mangyayari sa atin kung sinunod natin yan. Kung yung instruction ni Timothy sa atin, sinunod natin. Kung instruction ni Pastor Jeremy sa mayayamang member niya, sinunod nila. Kung ito ang ituturo niya pag yumaman si Stanley, ito ang ituturo ni John Glenn, ito ang mangyayari. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life.
Para kang nag-iipon pala ng kayamanan sa langit, yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:19. Do not lay up treasures on earth. Sabi niya, Yung where mga tanga, moth or rust destroy yung mga tanga ano. and thieves come in and steal, but lay up treasures for yourselves in heaven where there is no moth or rust to destroy and no thieves to steal. Yan ang ano niya sa atin. Good foundation for the future. So, atin din pala itong pinamigay natin ito. Kung maluwag ang ating alang-alang sa pangalan ng Panginoon, ay nag-i-store tayo. Kaya pala sabi niya, ang nagpapautang sa mahirap, sa akin nagpapautang, sabi ng Panginoon. Yung nangangailangan hindi yung nananamantala. Ang nagpapautang, sabi niya, sa mahirap. Maraming turo din sa Old Testament ang Panginoon Diyos ano yan, mga unang mga talata. Mga talata. Nag-ano sa akin yung ako'y mananampalataya. Ang sabi niya, kung mahirap ang nagtatrabaho sa iyo, na maghintay sa Sabado, ibigay ang sweldo. Sabi niya, araw-araw mong ibigay. Itong 3 days ago, may pumunta sa akin, 2 babaeng may dalang bata. Kinakatok sa malayo yung gate. Sabi niya, may bisita po tayo, sabi ni Boboy. Sino sila? Anak po ni ganito, ni ganyan. Hindi ko makita dahil kasi yung bakod namin naglagay na ng papasukin mo, may lumapit sa akin, nagmano. Anak daw sila ni Elmer, na mga dukot. Nung may paglilingkod ko, sabi niya, wala pong gatas yung mga anak namin. Anak ninyo, magkapatid pala. Yung isa 20 anyos, yung isa 16 anyos, yung isa karga-karga yung anak. Pero yung isa hindi dala yung anak. Bakit ikaw may anak ka na rin? Opo. Anong edad mo na? 16 po. Wala silang gatas. Kako di kayo magpadodo. Ang gaganda ng katawan Masisira po akin ko. Pagkatapos mapula yung yung naglagay ng sa buhok? May kulay. May kulay? Anong gagawin natin? Sabi niya, wala po silang gatas, wala rin kaming sasayang na bigas. Mabuti may bigas. Sabi, boy, bigyan mo muna ng pairamin mo ako ng pera mo, tapos yung bigas, ibigay mo. Maya-maya, di pa umaalis. Yung pong tatay ko, yung tatay niyo, mukha ko nasaan? Nakahiga po. Alas 10 ng umaga, nakahiga. Wala po kaming maisayang. Papuntahin mo mamaya ng alauna, ha? Alauna, papuntahin nyo rito, ay magdadamo sila dito sa paligid. Nung dumating sila, 2. Kako, bakit kasama mo yan? Manugang ko, wala rin hanap buhay, sabi niya. Naku, pati kako, magdamo kayo yan. Nung matapos na yung hapon, binigay ko sa kanila. 500 kako sa anak mo, bigay mo yung 200, ikaw 300 dahil ikaw ay skilled ka. Bukas, babalik ka kayo uli, ha? At magpuputol tayo nitong mga maraming sa labas ng bakod. May mga yan? Santan. Putol tayo, maglinis ng santan. Bumalik naman sila kinabukasan. At nung matapos na yun, binigay ko 1,000. Kako, sabi ni Boboy, bukas may gagawin pa tayo. Hindi na bumalik kahapon. Hindi na. Kasi ang kanina nito, hindi na rin bumalik. Kasi may pera na. Noong kami sabi ko, paano yan? Wala pala silang sabi niya, mag-isip ka pa ng ipagagawa. Pero mo nag-iisip kami ng ipagagawa para hindi naman sila lagi na lang kumakatok at naghihingi. Para may dignidad para ba yung may kanilang... dignidad. Sabi ko, ganito, paano mo Boboy ito? Paano, kami nga rito dahil sa wala nang magawa Ang linis ng paligid kasi si Boboy, dito lang naman siya. Nag-create na lang kami ng may gagawin sila para wala na. Nung sumuweldo, di na bumalik. Hindi maano kasi ang kayamanan, ito'y hindi dumarating sa tao. Basta. Malibang na lang, mana, anak ni Henry C., ganito. You can afford na maraming sinasabi kasi ang banal na salita ng Panginoon sa masipag at saka sa tamad.
So siguro ganun ang maging isang ano rin sa atin. Ang Panginoon will magbibigay siya talaga pero kailangan yung attitude mo towards work maayos din, maayos din. At eventually ang Panginoon pagpapalain ka talaga. Naranasan namin niyan na ganito, wala kaming tinatanggihan, nagtatapat, naglalahat. Yung bang hindi kami nakaranas ng, nung kami pang una-una pa lang, sinasabi ko lang ito para makita ninyo na ang Panginoon pagpapalain talaga kayo. Yung sinasabi na kung hindi mo kaya, huwag ka munang gumastos, hindi pa kaya. Yung you must live according to your needs, hindi yung within your means, hindi pa yun ganun lagi yun. And then siguro ang isang may natin kasi pare-pareho tayong galing sa wala kahit kaunti ang ang kinikita, yung pagsisave napakahalaga niyan. Si ODM kausap yung kapatid ko sa stage. Sabi niya kasi napakaganda ng ekonomiya ngayon sa stage Sabi niya kay Forget, kung ikaw ay nagdeposito ng 1,000 10 years ago. 10 years ago lang yun. At ngayon yan, 50,000 yan ngayon. Stock market sa Amerika. Di ba? So, ganun yun ganun ang matuto tayong mabuhay ayon sa ating tinatanggap and then save. Save ang mag-save ka agad. At hindi ka mapapaano. At yun ang Kahit na gusto konti-konti lang makakaano ka. Palagi yung ganun. Ibigay mo yun dapat sa Panginoon. Yes, Wag number one. Wag mong iisahan ng Panginoon. Tapos kung may mga nangangailangan talaga, meron ka mang iaabot kahit na konti, maiabot mo. Pero wag ka titingnan mo yung nagsasamantala. Wag ka rin ayaw din ng Panginoon yan Sabi nga ng proverb din don't allow yourself to be a guarantor. Kaya iingat ka rin sa mga nagsasamantala. Yung ibig natin sabihin. May kausap ako kanina sa problema niya. Oo, sabi ko, ba't ka nagkaganyan? Sabi ganyan Ganda ng hanap buhay. Ganda. Hanggang ngayon, 300,000 ang kanyang sweldo sa peso. 300,000 a month. Na ngayon, sa sabi ko, bakit ka na dyan? Sa utang. Yun nga. Wawa. Hanggat maaari, huwag mangungutang ng may interest. Utang na yan. Huwag niyo yung gagawin yun. Yung mangungutang na Oo, hanggat maaari. Kasi talagang huwag maggagarantiya. Magpapang-abot yan Huwag magpe-pledge. Bawal yan sa Bible Unless talagang yan kilala natin yan, mahal natin yan, malapit sa atin yan. Sige po, sagot ko na yan. Kung kaya mo Kung hindi yan makabayad, dapat kung ginawa mo yon ay tanggapin mo na yon. Tulungan mo na lang. Tulong na talaga yan. Tulungan mo na lang ng maluwag sa kalooban. Huwag mo nang gagarantayin. Ganun. So ito, kanina lang yan, pareho. Kanina lang. Kausap namin. Magandang hanap buhay. Naghahanap buhay pa siya hanggang ngayon. Pero yun, nasadlak sa kasi binigyan niya ng termino yung kanyang trabaho hanggang doon na lang. Oo. Kaya tanggal na siya sa trabaho. Tanggal na siya hanggang May utang. May utang. Ididemanda siya. Nasa abroad yan. So, kaiingat talaga tayo. Maganda yung itong mga matatandang dalagang ito, may mapupulot tayo riyan yung sisilip-silip na yan. Marami tayong napupulot yan. Umabot sila sa ganyang edad ang dami ng lesson na makukuha natin dyan Pautang. Pag ako mangungutang, antiman, nandyan yan 1 milyon kalahating yun yung aming caretaker. Di-deliver pa niya ng mga yan sa akin Yung aming caretaker na umalis, wala pa silang 2 buwan. Sinundo namin yan sa Nueva Ecija. Saragossa. So, nandito sila. Tapos, 9:00 lang wala na silang matrabaho dito. 9:00 ng umaga. Nainip. Tapos nakikita ko puro text, puro cellphone.
ang ano, sabi ko hindi ito magtatagal. Hindi magtatagal ito. Tapos nakita ko yung isa, ang kanyang kamay, and daliri niya, daliring pang mayaman eh. Daliring pang sabi ko, napakaganda na, mas maganda pa yung daliri mo kaysa akin. Sabi ko ganyan. Kaya hindi talaga sila magtatagal. Kasi may mga gano'n, makikita mo sa tao kasi kung anong klaseng ano siya sa paggawa eh. Makikita mo na kaagad yun. Kaya ano natin, matuto ng matuto, i-ano natin ang ating sarili na pagtutunan ang lahat. Tututunan. Kapag ikaw ay nasa trabaho, ang pinakano mo, pag-aralan mo yung trabaho o kaya yung ano ng kumpanya. Pag-aralan mo yan. Kasi baka dumating ang panahon, yun rin ang iyong magiging hanap buhay. Kasi yun ang punto de vista mo. Pagka ako ay matututunan ko itong lahat, ito ang gagawin kong business. At mangyayari yun. So, nasa siguro sa karanasan, nasa attitude talaga yan ng tao. Huwag nating anuhin yung gumawa. Yung magtrabaho. Marangal na trabaho, marangal nga yun eh. Marangal. Pero marami rin akong sinasabi sa banal na kasulatan na yung tamad, halukip-kip dito, halikip-kip dun. Oo, pabaya. Gigising siya sa poverty. Sabing ganoon. Sabi niya ron, panahon ng gapasan natutulog. Ay nako. Pagkatapos sabi niya, bumaba ka, makisama ka dun sa mga gumagawa. Sabi niya, baka umulan. Ano bang klase yan? Sinasabi ng proverb. Tulog din tulog dun. Talagang kahirapan ang darating. That is really, really true. Maobserbahan natin yan. Pero yung masipag, kailanman hindi magugutom yan. Sumama ka doon at merong makigapat ko kaya merong manguhuli doon, mag-harvest doon. Ang sasabihin niya, baka may leon sa kalsada. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs, baka may leon sa kalsada? Wow. Ay talagang mahirap. Kasi ang Panginoon, alam niyo, napaka-practical ng Panginoon eh. Napaka-practical niya, sabi niya ganyan. Lalo na sa paghawak ng kaunting kabuhayan natin. Ang sinasabi ng Panginoon yung napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kung yung maliit mong sweldo, hindi mo kayang pagkasyahin. Yung ganyan. Hindi ka nagtatapat dyan. Hindi bibigay ng Panginoon yung malaki. Kasi yung maliit, hindi mo kayang ipamahalaan eh. Yung malaki pa. Meron pang sinasabi paano kung doon sa iyo? If you cannot be faithful in what is yours, in what with the money of other people, sa boss mo, sa employer mo, how can the Lord give you what is yours? At saka yun nga, sinasabi yun, pag hindi mo mapagkatiwalaan yung sayo, sabi ganyan, paano pagkakatiwalaan yung sa iba? Hindi masyadong practical. Masyadong practical. Ang turo ng Panginoon sa paghawak ng pananalapi at sa trabaho, napaka-practical. So ayan siguro ang natin na ganoon natin. So ito, instruction to the rich, pero naglagay ako ng parenthesis diyan, the proper use of riches. Oo, the proper use of riches. Sa King James Version, yan ang kanyang titulo eh. So makita natin yung tatlong talata. Binigyan ko rin ng tatlong puntos bawat isa. Avoid, things to avoid. Yan nga, magmamataas tayo. Ito, may mga kayamanan dito eh. Baka dumating. Ang mahirap dito, wala pa tayo ron eh. Magmamataas na. Looking down on other people. Sabi niya, arrogant. Wag. Tapos ang focus natin dapat sa Panginoon, invest na sa mga uncertainty of riches. Very very uncertain yan. Pagkatapos avoid, yan ang avoid natin. Tapos adapt or accept or i-practice natin yung sinasabi niya rito na maging maluwag tayo, magbigay tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. At gamitin nating mabuting gawa yung mga
kayamanan yung pinagkatiwala. Salapi, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Magiging daan ng mabuting gawa para yan. At kung gagawin natin yan, di man natin sinasadya na yung punto de vista natin, yung purpose natin, yung objective natin, yumaman, sinasabi niya rito, He will give you. That, at tinawag ko yung accrue or yung achieve. It will accrue to you yung mga blessing ng Panginoon. Ang sabi niya, at hindi siya Nakalaan, magdadagdag. ilalaan sa iyo. Nakalaan. Itutuloy niya yung nakalaan para sa iyo. Kaya, di ko alam kung meron kayong mga tanong. Pag-uusap natin sa pera. Kaya yun yung... Pero wala pa yata si Rev Ted kanina. Ang unang tanong ko, kung may mga member kang mayayaman, kagaya ni Timothy, sabi mo ba yan? Kung ano po yung nakasulat sa Bible. Sabi Ito nakasulat sa Bible. Mayayaman na yan. Mabuti, walang mayaman sa atin. Yeah. Magyayaman-yamanan lang tayo. Kaya, kung dumating ang panahon yun, at palagay ko, may mga darating talaga dyan. Malapit ng, kung hindi pa darating ang Panginoon, maraming potential sa ating magkakapera. Maraming potential. Sa inyo, Siguro, mga bata. This is just very timely. Timely ang pag-aaral na yan. Huwag natin gagamiting magiging arrogante tayo, looking down on people. At huwag nating ipopokus ang ating mga puso, isip sa pera kung hindi doon sa nagbibigay na sabi niya, i-enjoy pa natin. Hindi tayo binabawalang i-enjoy ng Panginoon, ha? Yeah. Ang sinasabi ng iba kasi parang killjoy ang Diyos. Hindi. Ang sabi niya, siya nagbibigay ng lahat ng ating kailangan na may enjoy natin. Gusto niya mag-enjoy tayo eh. Alam mo, meron akong nakita, hindi ko na makita, hindi ko hinahanap puli eh. Kumakanta pa ng Panginoon ang Diyos. Sa Old Testament. Hindi ko na, pero makikita ko siguro din talatan. Kumakanta ang Diyos. Gusto rin yung masaya. Kaya yan. So, tingnan natin. Pagkatapos, kung ganaw nang gagawin natin, iniiwasan natin yung mga bagay na gusto niyang iwasan natin. Tapos, tinatangkilik natin yung mga bagay na gusto niyang tangkilikin natin. Magtiwala sa Diyos. Iwasan natin maging arugante, maging mayabang, maging mapagmataas, maging egotistical. Sabi niya rito isang ay dadating sa atin ang blessing ng Panginoon. Lalo pang pupunta sa atin. Okay. So, sino bang ating dyan? Rep, Okay po. sige, Rep. Apo, bali magka-close po tayo sa prayer po dito. Gustong mag-share. And then, magbe-breakouts pa po tayo po. Siguro si Elder Mel. Elder Mel, pwede ka mag-close pwede ka mag-close sa prayer. Sige, rinig ako, no? Rinig ba ako? Yes. Okay. Kidding. Kala ko baka sira na naman. Okay, so tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat pong muli sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagkilos, lalo na sa mga ganitong hinaharap namin ng bawat isa. Alam namin na we are not excused, lalo na sa mga ganyang usapin, mayaman, pera, mga talagang hindi namin bisan sometimes dumarating sa punto na parang hindi namin alam kung kailangan or want or needs yung mga ganyang sitwasyon. Pero salamat, Panginoon, dahil yung turo mo, Panginoon, na yung guidance mo, yung kung paano gagamitin yan ay talagang alam namin na talagang nandiyan yan para to enjoy talaga sa amin, no? At hindi yung talagang greed or hindi yung talagang maging maging masakim kami sa ganyang sa pagdating sa ganyang aspeto. Pero salamat, Panginoon, dahil sa ganitong mga pag-aaral ay talagang muli nire-remind mo kami, Panginoon, nire-remind mo bawat isa talaga na talagang ito po ay talagang pagkakatiwala namin sa inyo at talagang papasalamat namin sa inyo, Panginoon. Kayo muna ang aming maging focus talaga
at the rest ay talagang kapayapaan sa amin at kagalakan, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang siyang magpo-provide sa amin yan. Salamat, Panginoon, at patuloy namin salamatan pa ang mga oras pa na darating. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. 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 So puputulin na po natin yung ating live. So salamat po sa mga nanood po sa atin sa live. And magkakaroon po tayo ng breakouts siguro mga 10 minutes care of Ate Sylvie. So salamat po sa mga viewers po natin doon sa Facebook. Bye-bye po sa inyo. Pero yung nasa Zoom, wag pong aalis po muna. Picture daw. Magkakaroon po tayo ng breakouts. Dun, dun, dun. Ay, nag-picture na ba?